Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca de Aguilar. Ito po ang aking day 171 devotion para sa ating 365 daily devotion pinamagatang ano ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang topic natin ngayon ay Keys of the Kingdom. Sabi po dito yung concept ng Keys of the Kingdom. Jesus used the phrase Keys of the Kingdom in Matthew chapter 16 verse 19 to describe the spiritual authority entrusted to the church, particularly through its leaders. These keys symbolize the right to proclaim the gospel, opening the door of salvation to those who believe, and the responsibility to maintain order and purity within the church. Through loving correction and discipline, the authority doesn't come from human power, but from Christ Himself, who rules His church and entrusts its stewardship to His people. Ang Bible verse panimatagpuan sa Matthew 16 verse 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit, at ang ipapahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. At ang teachings pa rin ay number 1. The keys of the kingdom refer to the authority of the church to, number 1, preach the gospel to open the door to the kingdom. Kung pala, pag nag-preach tayo, parang pag napapangaral tayo ng salita ng ating Panginoon. Pag sinishare natin yung gospel ng ating Panginoon, yun din pala yun. Parang na-open natin yung kaharian ng ating Panginoon, kingdom niya. And number 2, prohibit the gospel to open the door to the kingdom. Kailangan may pinagbabawal din tayo para yung mga ibang gawain para ma-open natin para according din yun sa Biblia. Hindi naman kailangan lahat inaalam, diba? Kailangan may pinagbabawal din. And number 3, permit certain practices according to the Bible. Kung may ipinagbabawal, that may ipinapatupad din. Pero according pa rin po sa Biblia, kung ano yung nararapat at karapat-dapat. And application naman po paano ito ma-apply sa ating buhay. Share the gospel, open the door to the kingdom. Ito nga po, i-share natin ang salita ng ating Panginoon para sa ganun mabuksan yung pintuan ng kaharian ng ating Panginoon. And number 2 po, submit to godly and biblical church leadership. Kailangan i-submit talaga natin. Mag-surrender tayo sa ating Panginoon to godly and biblical church leadership. Kailangan yung pananampalataya sa ating Panginoon talagang buo. Kaya kung sinabit natin talagang lahat. And number 3 po, settle disputes within the family of God. Kung isettle natin yung mga hindi natin pagkakaunawaan, yung mga misunderstanding, ganun, kailangan sinisettle natin yan. Kasi sa family of God na tayo, kailangan marunong tayong umunawa at kailangan natin na talagang isettle natin isang tabi natin yung mga hindi natin pagkakaunawaan. Kasi pag nasa nakikristo na tayo, kaya kailangan pagpakumbaba tayo, mahaba yung ating pasensya, marunong tayo magpatawad. Kailangan ganun yung pag-uugali na meron tayo. Dahil ganun yung ugali na meron ng ating Panginoon na kailangan natin i-alam sa ating panghabang buhay kung talagang tinatanggap na natin. And willing tayo magpasakop sa ating